Para sa isang taong kayang bilhin ang lahat, may isang bagay na hinding-hindi mababayaran. Si Miguel de Villa ang tinig ng kanyang anak. Ang tunog ng yelo na marahang umiikot sa kanyang baso ng mamahaling whiskey, ang tanging gumagawa ng ingay sa loob ng malawak niyang opisina. Mula sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, isang patunay ng imperyong kanyang binuo. Ngunit para kay Miguel, ang mga ilaw na yon ay mga malamig na bituin lamang sa isang madilim at malungkot na kalawakan. Ang kanyang mansyon sa Paraiso Hills, isa sa mga pinaka-eksklusibong subdivision sa Maynila, ay hindi isang tahanan. Isa itong museo ng karangyaan at kalungkutan. Ang sahig na gawa sa Italianong marmol ay laging malamig sa paa. Ang mga painting na gawa ng mga pambansang alagad ng sining ay nakasabit sa dingding, ngunit walang sino mang tumitigil para damhin ang mga ito. At sa gitna ng lahat ng ito, ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na tila may sariling bigat at buhay. 2 taon na. 2 taon na mula nang huling umalingaw-ngaw sa mansyon ang halakhak ng kanyang anak na si Angela. O Gia, gaya ng gusto niyang itawag sa sarili niya noon. Ngayon para na lang siyang isang multo, sa sarili niyang bahay isang magandang manikang porselana na gumagalaw, kumakain, natutulog, ngunit hindi nagsasalita. Mula nang iwan sila ng kanyang asawang si Marivic, tila isinara ni Gia ang pinto sa mundo. Dinala na siya ni Miguel sa pinakamagagaling na espesyalista sa bansa, mga doktor, psychiatrist, therapist. Iisa lang ang kanilang sinabi, walang pisikal na problema ang bata. Ito ay isang sugat na hindi nakikita, isang trauma na nagpatigas sa kanyang puso at nagbusal sa kanyang mga labi. Sir Miguel, isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Yaya Loring, ang kanilang matapat na kasambahay na mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa pamilya de Villa. May dala itong isang tasa ng kape. Hindi pa po ba kayo mag-aalmusal? Kanina pa po naghihintay si Gia sa baba. Ibinaling ni Miguel ang kanyang tingin mula sa bintana patungo sa matanda. Sa mga mata ni Yaya Loring nakikita niya ang parehong pag-aalala na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Si Yaya Loring ang naging anino ni Gia, ang silenteng tagapag-alaga sa isang silenteng bata. Susunod na ako, Yaya. Sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay pagod at bahaw. Tinitingnan ko lang siya. Sinundan ng tingin ni Yaya Loring ang direksyon kung saan nakaturo ang mga mata ng kanyang amo. Sa ibaba sa hardin na perpektong inalagaan nakatayo si Gia. Nakasuot ito ng puting bestida, ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakalugay. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa mga bulaklak na rosas, ngunit tila hindi naman talaga nakikita ang mga ito. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay at kislap, ay malalim at walang emosyon. Bumuntong hininga si Miguel. Bawat araw ay pareho. Gigising siya, magtatrabaho, susubukang kausapin si Gia at mabibigo. Ang bawat salita niya ay bumabagsak sa isang pader ng katahimikan. Ang sakit nito ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumutusok sa kanyang puso. Samantala, sa labas ng matataas na pader ng Paraiso Hills, ibang-iba ang mundo. Ang umaga para kay Kaloy Mendoza ay nagsisimula sa ingay ng makina ng truck ng basura at sa init ng araw na sumasalubong sa kanyang balat. 5:00 pa lang ng umaga, suot na niya ang kanyang kulay kahel na uniforme at handa nang harapin ang isa na namang mahabang araw ng trabaho. Sa edad na 42, sanay na si Kaloy sa hirap. 15 taon na siyang basurero, isang trabahong minamata ng marami. Ngunit para sa kanya, ito'y marangal. Ito ang bumubuhay sa kanya. At sa nag-iisa niyang anak na si Lia na nasa pangangalaga ng kanyang dating asawa. Para kay Lia, bulong niya sa sarili isang mantra na nagpapalakas sa kanya sa tuwing nararamdaman niya ang pagod. Ang ruta nila tuwing Huwebes ay ang Paraiso Hills para itong pagpasok sa ibang bansa. Ang mga kalsada
ay malilinis, ang mga bahay ay kasinlaki ng mga palasyo, at ang hangin ay tila mas sariwa. Nakakatuwang isipin na ang basura ng mayayaman ay halos kapareho lang din ng basura ng mahihirap, mas maganda lang ang lalagyan. Habang nag-iikot ang truck sa mga kalye ng subdibisyon, may isang bahay na laging nakakakuha ng pansin ni Kaloy. Ang mansyon ng mga De Villa. Ito ang pinakamalaki, pinakamaganda, at pinakatahimik sa lahat. At sa bintana sa ikalawang palapag, laging may isang maliit na figura. Isang batang babae. Araw-araw, nakikita niya ito. Nakatayo sa bintana, nakatingin sa labas. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Isang prinsesa sa isang toreng gawa sa salamin at bato. May kakaibang lungkot sa mga mata ng bata na tumatagos kahit sa malayo. Nakakaramdam si Kaloy ng hindi maipaliwanag na kirot sa kanyang dibdib sa tuwing nakikita niya ito. Nang umagang yon, huminto ang kanilang truck sa tapat mismo ng mansyon ng mga De Villa. Gaya ng dati, bumaba si Kaloy at ang kanyang mga kasama para kolektahin ang mga itim na supot ng basura na maayos na nakalinya sa gilid ng gate. Habang binubuhat ang isang mabigat na supot, hindi sinasadyang napatingala si Kaloy sa bintana. At nandoon na naman ang bata, nakatingin sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Kaloy ang bigat ng kanyang dala, ang amoy ng basura, at ang init ng araw. Ang nakita lang niya ay ang isang pares ng malulungkot na mga mata ng isang batang tila pasan ang buong mundo. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Siguro'y naawa siya. O siguro'y naalala niya ang sariling anak. Ngunit sa halip na umiwas ng tingin, isang mainit at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay sa isang simpleng pagkaway. Magandang umaga, Ineng. Halos pabulong niyang sabi, alam na hindi siya maririnig ng bata. Sa loob ng kanyang opisina, nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paghinto ng truck. Nakita niya ang basurerong nakatingin sa bintana ng kwarto ni Gia. At nakita niya itong ngumiti at kumaway. Isang pagsilakbo ng inis at pag-aalala ang unang naramdaman ni Miguel. Sino ang lalaking ito para ngitian ang kanyang anak? Anong karapatan niya? Ngunit bago pa man siya makakilos, may isang bagay na nangyari na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Gia, ang kanyang anak na hindi nagpakita ng anumang reaksyon sa loob ng 2 taon. Ang kanyang anak na parang estatwa sa bintana. Sa pagngiti ng basurero may nagbago. Hindi ito isang nanamngiti, hindi rin isang salita. Ngunit mayroong isang bagay, isang bahagyang paggalaw sa kanyang ulo, isang pagkislap sa kanyang mga matang dati walang buhay. At ang pinakaimportante sa lahat, ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang umangat. Isang pagtatangka. Isang anino ng isang ngumangiti na nawala rin kaagad. Ngunit nakita ito ni Miguel. Para sa ibang tao ito'y walang kahulugan. Ngunit para sa isang amang uhaw na uhaw, sa kahit anong senyales ng buhay mula sa kanyang anak, ang sandaling iyon ay isang milagro. Para itong unang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Nabitawan niya ang kanyang baso. Hindi niya narinig ang pagbasag nito sa marmol na sahig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo na puno ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Nakatitig pa rin siya sa bintana kahit pa nakaalis na ang truck ng basura. Si Gia ay nanatili roon ng ilang segundo pa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsadang ngayon ay wala ng laman. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo sa bintana, bumalik sa kanyang tahimik na mundo. Pero para kay Miguel may nag-iba na. Ang pader na nakapalibot kay Gia ay nagkaroon ng maliit na bitak. At ang nag-iwan ng bitak na yon ay hindi isang mamahaling doktor o isang sikat na therapist. Ito ay isang simpleng basurero na may isang matapat na ngiti. At sa sandaling iyon,
Alam ni Miguel de Villa na gagawin niya ang lahat kahit ano para makita muli ang anino ng ngiting iyon sa mga labi ng kanyang anak. Ang tunog ng nabasag na salamin ang nagpabalik kay Yaya Loring sa opisina. Natagpuan niya si Miguel na nakatayo, hindi gumagalaw ang mga mata ay nakatitig pa rin sa bintana, habang ang mga piraso ng baso at ang mamahaling whiskey ay kumakalat sa sahig na marmol. Diyos ko, Sir Miguel, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng matanda, mabilis na kumuha ng walis at dustpan. Hindi lumingon si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa labas. Tila ba sa pagpikit niya ay mawawala ang milagrong nasaksihan. Nakita mo ba yon, Yaya? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong-puno ng pagkamangha. Ang alin po, sir? Si Gian. Ngumiti siya. Halos ngumiti siya. Natigilan si Yaya Loring hawak ang walis. Tumingin siya sa kanyang amo pagkatapos ay sa direksyon kung saan nakatingin ito. Wala na ang truck ng basura. Tanging ang malawak at tahimik na kalsada na lamang ang natatanaw. Po kanino po? Sa isa sa mga basurero. Sagot ni Miguel at sa pagsambit niya ng mga salitang iyon, narinig niya kung gaano ito kabaliw pakinggan. Isang bilyonaryo na ang tanging pag-asa ay nasa kamay ng isang taong kumukuha ng kanyang basura. Bumalik siya sa kanyang mesa at umupo ng marahan, tila biglang naubos ang kanyang lakas. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng 100 milya kada oras. Paano? Paano niya maibabalik ang sandaling iyon? Hindi siya maaaring umasa na lang sa isang beses, sa isang linggong pagdaan ng truck. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Iyon ang laging ginagawa ng mga taong tulad niya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Matalim at malinaw. Tumingin siya sa labas sa kanyang hardin. Perpekto itong tingnan. Ang damo ay laging bagong gupit, ang mga halaman ay maayos na nakahanay. Ngunit wala itong buhay. Katulad ng kanyang mansyon, ito ay maganda, ngunit malamig. Isang hardin na walang kaluluwa. Yaya. Tawag ni Miguel ang kanyang boses ay mayroon ng bagong determinasyon. Alamin mo kung anong kumpanya ang nangongolekta ng basura sa Paraiso Hills at alamin mo ang pangalan ng lalaking nakaitim na sando sa ilalim ng uniforme, medyo may edad na at laging nakangiti. Kailangan ko siyang makausap. Agad. Kinabukasan, habang si Mang Fred, ang matagal na nilang hardinero, ay nagdidilig ng mga halaman, habang nakasalpak ang earphones sa kanyang tenga, nilapitan siya ni Miguel. Si Mang Fred ay mahusay sa kanyang trabaho, ngunit ginagawa lamang niya kung ano ang nasa listahan. Walang puso, walang malasakit. Mang Fred, malamig na, sabi ni Miguel. Nagulat ang hardinero at nagmamadaling tinanggal ang kanyang earphones. Yes, Sir Miguel, good morning po. Hindi na ako kontento sa serbisyo mo. Diretsong sabi ni Miguel, walang paligoy-ligoy. Ito ang huling sahod mo, kasama na ang 1 buwang bayad. Pakiiwan na ang mga gamit mo sa shed. Hindi mo na kailangang bumalik bukas. Nganga si Mang Fred. Pero sir, may nagawa po ba akong mali? 10 taon na po ako rito. Nagbago na ang isip ko. Gusto ko ng pagbabago sa hardin. Matigas na sagot ni Miguel. Hindi niya kayang magpakita ng emosyon. Para sa kanya ito ay isang business decision, isang hakbang na kailangan niyang gawin para sa kanyang anak. Salamat sa serbisyo mo. Tumalikod si Miguel at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Mang Fred, natulala at hindi makapaniwala. Narinig ni Yaya Loring ang lahat mula sa kusina at napailing na lamang. Alam niyang may mas malalim na dahilan ang biglaang pagbabagong ito. Kinahapunan, pagkatapos ng nakakapagod na ruta, si Kaloy ay nagpapahinga sa likod ng truck nang tawagin siya ng kanyang supervisor. Mendoza? Sigaw nito. May tawag ako kanina. May naghahanap daw sa'yo. Taga Paraiso Hills, De Villa daw ang apelyido. Kinabahan si Kaloy. Ang tanging naiisip niya ay,
Baka may nagawa siyang mali. Baka may nahulog siyang basura o may nasagi ang kanilang truck. Bakit daw po, Bosong? Nagkibit balikat ang supervisor. Abay, ewan ko. Pinapapunta ka raw sa mansyon nila. Importante daw. Huwag ka nang mag-orange uniform, bawal daw yan sa loob, sabi ng guard. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Kaloy. Anong kasalanan ang nagawa niya para ipatawag ng isang Davila? Sa buong buhay niya, umiiwas siya sa gulo, lalo na kung mayayaman ang kasangkot. Nagpalit siya ng isang lumang t-shirt at pantalon at kahit labag sa kanyang kalooban, naglakad siya pabalik sa Paraiso Hills. Sa gate pa lang, hinarang na siya ng mga gwardya. Nang sabihin niya ang kanyang pangalan, tila may inaasahan na sila. Pinapasok siya matapos ang isang tawag sa telepono. Habang naglalakad sa malinis at tahimik na kalsada, patungo sa mansyon ng mga Davila, pakiramdam ni Kaloy ay nasa ibang planeta siya. Bawat bahay ay isang palasyo. Bawat hardin ay isang obra maestra. At sa dulo ng kalsada, nakatayo ang pinakamalaking mansyon. Sa lahat ang gate nito, na gawa sa bakal, ay tila isang pader na humahati sa dalawang magkaibang mundo. Pagdating niya, nakabukas na ang maliit na pinto sa gate. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling polo shirt at slacks ang naghihintay sa kanya. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Kaloy na ito ang amo ng bahay. Ang ama ng batang laging nasa bintana. Ikaw ba si Kaloy Mendoza? Tanong ni Miguel, sinisikap na maging kaswal ang kanyang tono. Opo, sir. Ako nga po. Magalang na sagot ni Kaloy, hawak ang kanyang sombrero sa magkabilang kamay. Pinapatawag niyo raw po ako. Kung may nagawa po akong mali, pasensya na po. Wala. Wala kang ginawang mali. Mabilis na sabi ni Miguel. Tiningnan niya si Kaloy mula ulo hanggang paa. Isang simpleng manggagawa ang kanyang muka, ay sunog sa araw, ang kanyang mga kamay ay magaspang. Ngunit meron siyang mga matang tapat. Pumasok ka muna. Dinala siya ni Miguel hindi sa loob ng bahay, kundi sa gilid, patungo sa malawak na hardin. Nilibot ni Kaloy ang kanyang paningin. Perpekto ang hardin. Ngunit alam niya bilang isang taong lumaki sa probinsya na malapit sa kalikasan na may kulang dito. Kailangan ko ng bagong hardinero, sabi ni Miguel na nakatingin sa mga halaman. Napakunot ang noo ni Kaloy. Hardinero po. Oo, nakita kita kahapon mula sa bintana. Mukha kang masipag. Sabi ni Miguel, alam na ang kanyang dahilan ay mahina. Gusto kong subukan ka. Mas mataas ang ibibigay kong sahod kaysa sa kinikita mo ngayon. Hindi makapaniwala si Kaloy. Hardinero mula sa pagiging basurero. May mali dito. Pakiramdam niya ay may hindi sinasabi ang mayaman na lalaki sa harap niya. Tumingin siya sa mga mata nito at nakita niya ang isang bagay na pamilyar sa kanya, ang pag-aalala ng isang magulang. Huminga siya ng malalim at naglakas loob. Sir, pasensya na po sa itatanong ko. Ito po ba? Dahil po ba ito sa anak ninyo? Natigilan si Miguel. Hindi niya inaasahan ang direktang tanong. Napatingin siya kay Kaloy at sa unang pagkakataon, tinanggal niya ang maskara ng isang bilyonaryo. Ang nakita ni Kaloy ay isang desperadong ama. Tumango si Miguel, isang bahagyang paggalaw, ngunit puno ng kahulugan. Oo, pag-amin niya ang kanyang boses ay biglang nanghina. 2 taon na siyang hindi nagsasalita. Mula nang iwan kami ng nanay niya, pero kahapon noong nanginitian mo siya, may nakita ako. Isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng 2 taon. Naintindihan ni Kaloy ang lahat. Ang lungkot sa mga mata ng bata, ang katahimikan ng mansyon, at ang desperasyon sa mga mata ng ama nito, na antig ang kanyang puso. Bilang isang ama na nangungulila rin sa kanyang anak, naramdaman niya ang sakit ni Miguel. Hindi po ako hardinero, sir, mahinang sabi ni Kaloy. Basurero po ako. Alam ko, sabi ni Miguel, pero hindi ka basurero lang. Ikaw ang lalaking nagpangiti sa anak ko.
At para sa akin, mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong karanasan. Pakiusap, subukan mo lang, kahit anong kailangan mo ibibigay ko. Nag-isip si Kaloy, kailangan niya ng pera, para kay Leah, para sa mga dagdag na gastusin na laging hinihingi ng kanyang dating asawa. Ngunit higit pa roon, may isang bagay na humihila sa kanya na tanggapin ang alok. Ang imahe ng malungkot na batang babae sa bintana. Tumingin siya sa malawak na hardin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel. "Sige po, sir," sabi niya sa wakas. "Tatanggapin ko po." Sa mga salitang yon, isang nangiti ng ginhawa ang sumilay sa mukha ni Miguel. Ngunit para kay Kaloy, hindi ito isang simpleng pag-oo. Ito ay ang pagpasok sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang mapapasukan niya. Dala ang isang responsibilidad na mas mabigat pa sa anumang basurang binuhat niya sa buong buhay niya. Unang araw ni Kaloy bilang hardinero ay kakaiba. Nakatayo siya sa gitna ng perpektong hardin, suot ang isang malinis na asul na t-shirt at pantalong maong na ibinigay ni Yaya Loring. Pakiramdam niya ay isa siyang aktor sa isang entablado na hindi niya kabisado ang mga linya. Ang mga gamit na iniwan ni Mang Fred ay nakahilera sa gilid ng shed, mga makinang panggupit ng damo, mga gunting na kumikinang, at mga pandilig na mukhang hindi pa nagagamit. Nilibot niya ang kanyang paningin. Ang Hardin-turned showcase ni Mang Fred ay puno ng mga halaman na mamahalin at imported mga halamang maganda, tingnan ngunit walang amoy, walang buhay. Mga rosas na perpekto ang korte ng mga talulot, ngunit tila walang samyo. Mga halamang may dahon na makukulay, ngunit hindi man lang gumagalaw sa ihip ng hangin. Para kay Kaloy, na lumaki sa bukid kung saan ang bawat halaman ay may kwento, at gamit ang harding ito ay isang disyerto ng karangyaan. Kailangan natin ng pagbabago dito, bulong niya sa sarili. Sa halip na simulan ang paggupit ng damo o pagtrim ng mga halaman, ibang bagay ang ginawa ni Kaloy. Naglakad siya sa bawat sulok ng hardin, hinahawakan ng lupa, inaamoy ang hangin. Mula sa bintana ng kanyang silid, tahimik na nanonood si Gia. Napansin niyang hindi ginagalaw ng bagong hardinero ang mga gamit. Naglalakad lang ito, tila may hinahanap. Kinahapunan lumapit si Kaloy kay Yaya Loring sa kusina. "Yaya, pwede po bang humingi ng pabor?" Magalang niyang tanong. "Ano yon, iho?" Sagot ng matanda na nagpupunas ng mga pinggan. "Pwede po bang makahingi ng kaunting pambili? May mga halaman lang po akong gustong itanim. Mga hindi po siguro ninyo makikita sa mga mamahaling garden center." Nagtaka man ibinigay ni Yaya Loring ang pera matapos magpaalam kay Miguel. Kinabukasan bumalik si Kaloy na may dalang mga supot na puno na doon ng mumurahing paso at mga punla na hindi pamilyar sa mga mata ng mga taga-Paraiso Hills. Mayroon siyang dalang tanglad mga dahon ng pandan, ilang sanga ng oregano, at isang maliit na halaman ng sampagita. Pumili siya ng isang sulok ng hardin na malapit sa bintana ng kusina, isang lugar na nasisikatan ng araw sa umaga. Inalis niya ang mga halamang walang buhay na nakatanim doon at sinimulang bungkalin ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Nanonood pa rin si Gia mula sa itaas. May kakaibang kuryosidad sa kanyang mga mata. "Ito," sabi ni Kaloy, habang itinatanim ang tanglad kahit alam niyang walang sasagot sa kanya. "Pampabango to sa tinola at pamparelax din ang amoy." Sunod niyang itinanim ang pandan. Ito naman inilalagay sa sinaing para bumango. "Yung lola ko, yan ang laging ginagawa." Bawat halamang itinatanim niya ay may kasamang kwento. Kwento ng kanyang kabataan, kwento ng kanyang lola, kwento ng simpleng buhay sa probinsya. Hindi niya inaasahan na maiintindihan siya ni Gia, ngunit para sa kanya ang pakikipag-usap sa mga halaman ay isang paraan ng pagbibigay buhay sa mga ito. Nang sumunod na mga araw, napansin ni Yaya Loring na si Gia ay hindi na lamang nakatayo sa bintana ng kanyang silid.
Minsan nakikita niya itong nakaupo sa hagdanan. Sa likod bahay ilang metro ang layo. Mula kay Kaloy tahimik na pinapanood ang bawat galaw ng hardinero. Isang hapon, habang nag-aalis ng mga tuyong dahon sa mga halaman, nakita ni Kaloy si Gia na nakaupo sa damuhan pinaglalaruan ang ilang nahulog na dahon ng niyog. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at dahan-dahang lumapit. Hindi siya nagsalita. Umupo lang din siya sa damuhan, hindi masyadong malapit at kumuha ng isang mahabang dahon. Sa harap ng bata, sinimulan niyang itupi at ihabi ang dahon. Ang kanyang magagaspang na kamay ay sanay na sanay sa ginagawa isang sining na natutunan niya sa kanyang ama noong bata pa siya. Unti-unti isang porma ang nabuo. Isang mahabang katawan, 2 pares ng pakpak na manipis, isang tutubi. Nang matapos ito, hindi niya ito basta-basta ibinigay. Ipinatong niya ito sa kanyang palad at marahang hinipan. Ang tutubing gawa sa dahon ng niyog ay tila umikot-ikot sumasayaw sa hangin. Ang mga mata ni Gia na laging malayo ang tingin ay napako sa maliit na laruang gawa sa dahon. Sinundan niya ng tingin ang bawat paggalaw nito. Isang kislap ng pagkamangha ang lumitaw sa kanyang mukha. Inabot ni Kaloy ang tutubi kay Gia. Nag-alinlangan ang bata sa simula. Ngunit nang makita niya ang tapat na ngiti sa mukha ni Kaloy, ang parehong ngiti. Ngiti na nakita niya mula sa truck ng basura, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at kinuha ang laruan. Pinagmasdan niya ito nang mabuti ang kanyang maliliit na daliri ay marahang hinahaplos ang mga hibla ng dahon. Pagkatapos tumingala siya kay Kaloy at sa sandaling iyon, nangyari ang pangalawang milagro. Isang tunog ang lumabas sa mga labi ni Gia. Hindi ito salita. Isang mahinang tikhim na sinundan ng isang maliit na impit. At pagkatapos, isang malinaw parang kristal na tunog. Isang halakhak. Hindi ito malakas. Mahina lang tila nag-aalangan pa. Ngunit para sa tahimik na hardin ng mansyon ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw na parang isang kampana ng tagumpay. Napatigil si Kaloy. Ang kanyang puso ay tila lumundag sa tuwa. Nakatitig siya sa bata na ngayon ay nakangiti na isang tunay at buong nangiti na nagpaliwanag sa buong mukha nito. Sa loob ng kusina, nabitawan ni Yaya Loring ang basahan na kanyang hawak. Narinig niya ito. Imposible, ngunit narinig niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Si Gia ang kanyang alaga na 2 taon nang hindi nagpapakita ng emosyon ay tumatawa habang hawak ang isang laruang dahon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya paakyat sa hagdan, ang kanyang mga tuhod ay nangihina sa tuwa at pagkasabik. Halos kalabugin niya ang pinto ng opisina ni Miguel. Sir Miguel bilis. Sigaw niya, hindi na alintana ang formalidad. Nag-angat ng tingin si Miguel mula sa mga papeles, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari, Yaya, si Gia ba? Hindi makapagsalita si Yaya Loring. Hinila na lamang niya sa braso ang kanyang amo at itinuro ang bintana ng opisina na nakatanaw sa hardin. Mabilis na lumapit si Miguel sa bintana. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang kanyang anak. At nakita niya ang eksenang habang buhay niyang hindi malilimutan. Si Gia ay tumatawa. Ang tunog ng halakhak na yon, kahit mahina mula sa kinatatayuan niya, ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Miguel sa buong buhay niya. Para itong isang alon na humugas sa lahat ng sakit at pagod na naipon sa kanyang puso sa loob ng 2 taon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Sa ibaba si Kaloy, na nakabawi na sa pagkagulat, ay nagsimulang gumawa ng isa pang laruan. Isang ibon naman ngayon. At sa bawat tupi ng dahon, si Gia ay napapahagik-gik, ang kanyang tawa ay unti-unting lumalakas, mas malaya, mas totoo. Pinanood ni Miguel ang lahat. Ang kanyang anak at ang hardinero magkasamang nakaupo sa damuhan sa isang mundong
Sila lang ang nakakaintindi. Isang simpleng hardinero, gamit ang isang pirasong dahon, ay nagawa ang hindi nagawa ng lahat ng pera at kapangyarihan niya. Salamat sa Diyos. Bulong ni Miguel ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, narinig muli ni Miguel ang isang tunog mula sa silid ni Gia. Hindi ito salita, hindi rin halakhak, isang mahinang himig, isang kanta na walang liriko, ngunit puno ng isang bagong tuklas na saya. At alam ni Miguel sa kaibuturan ng kanyang puso na ang katahimikan sa kanilang mansyon ay nagsisimula ng mabasag. Ang halakhak ni Gia noong hapong iyon ay hindi naging isang beses na pangyayari lamang. Ito ay naging simula ang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Ang hardin na dati isang lugar lamang na tinitingnan ni Gia mula sa malayo ay naging kanyang santuwaryo. Ang dating malamig at walang buhay na espasyo ay unti-unting napupuno ng kulay samyo at higit sa lahat ng mga tunog ng nagsisimulang bumalik na kabataan. Naging ritual na nila ni Kaloy ang bawat hapon. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa umaga, kasama ang private tutor na halos sumuko na rin sa kanyang katahimikan, tatakbo si Gia pababa sa hardin. Doon sasalubungin siya ng amoy ng mga bagong tanim na halaman. Ngayon ay meron ng maliliit na bulaklak ng cosmos, mga gumamela. At ang paborito ni Gia ang sampagita, na ang bango ay nagpapaalala kay Kaloy ng bakuran ng kanyang lola. Hindi na lang laro ang dahon ang ginagawa ni Kaloy. Tinuruan niya si Gia kung paano mag-alaga ng halaman. Ipinakita niya kung paano hawakan ang isang maliit na pala, kung paano dahan-dahang ilagay ang punla sa lupa, at kung paano ito takpan ng lupa na parang kinukumutan ng isang sanggol. Hindi nagsasalita si Gia, ngunit ang kanyang mga aksyon ang nagsisilbing kanyang boses. Maingat niyang ginagaya ang bawat galaw ni Kaloy, ang kanyang maliliit na kamay ay hindi nangingiming madumihan. Isang araw, habang sila'y nagdidilig, may nakitang uod si Gia sa isang dahon ng gumamela. Sa halip na matakot itinuro niya ito kay Kaloy na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ayos lang yan, Gia. Mahinahong sabi ni Kaloy, kinukuha ang uod at inililipat sa isang damuhan sa malayo. Parte sila ng hardin. Ang mahalaga, alam natin kung sino ang kaibigan at sino ang kailangang ilipat ng bahay. Sa mga simpleng aral na ito, hindi lang paghahalaman ang natututunan ni Gia. Natututunan niyang muling magtiwala. Sa bawat halamang kanilang itinatanim isang butil ng pag-asa ang tumutubo sa kanyang puso. Nanonood si Miguel mula sa kanyang opisina. Isang ngiti ang laging nakapinta sa kanyang labi. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, mayroong isang maliit na kirot ng selos. Masaya siyang makita ang pagbabago sa kanyang anak. Ngunit hindi niya maiwasang isipin na ang koneksyong ito ay nabuo sa pagitan ni Gia at ng ibang tao. Sa gabi, sinusubukan niyang kausapin si Gia tungkol sa hardin, ngunit ang tanging nakukuha niya ay isang tango o isang iling. Ang mga kwento, ang mga ngiti, ang mga sikreto ng hardin ay para lamang kay Kaloy. Ngunit pinili ni Miguel na isantabi ang munting kirot na iyon. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, nakikita niyang muli ang batang si Gia, ang batang masayahin at mausisa, hindi ang manikang porselana na gumagalaw lang ngunit walang buhay. Isang linggo napansin ni Kaloy na medyo matamlay si Gia. Hindi ito gaanong lumalabas sa hardin. Kapag lumalabas naman, tahimik lang itong nakaupo sa isang tabi, tila may malalim na iniisip. Nag-alala si Kaloy. Nag-alala rin si Yaya Luring. Bumabalik na naman kaya siya sa dati? Nag-aalalang bulong ni Yaya Luring kay Kaloy isang umaga. Huwag po sana, Yaya. Baka may iniisip lang. Sagot ni Kaloy, ngunit sa loob niya ay mayroon ding takot. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng mga paso si Kaloy,
Dahan-dahang lumapit si Gia sa kanya. May itinatago ito sa kanyang likuran. Huminto ito sa harap niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, tila nahihiya. Gia, ayos ka lang ba? Marahang tanong ni Kaloy. Hindi sumagot ang bata. Sa halip dahan-dahan niyang inilahad ang dalawang kamay. Hawak niya ang isang piraso ng papel na galing sa kanyang drawing book. Isang drawing. Kinuha ito ni Kaloy nang may pag-iingat. Tinitigan niya ang papel at sa nakita niya ang kanyang puso ay tila napuno ng isang mainit na likido. Sa gitna ng papel ay may dalawang figura na iginuhit gamit ang Crayola. Isang malaking-malaking tao na nakaasul na damit at sa tabi nito, isang maliit na batang babae na nakaputing bestida. Ang malaking tao ay may malapad na ngiti at sa kamay nito, hawak nito ang kamay ng maliit na batang babae. Ang pinaka-nakakaantig sa lahat ay ang nasa paligid nila. Hindi ito isang bahay o isang kwarto. Sila ay napapaligiran ng mga bulaklak na iginuhit sa iba't ibang matingkad na kulay dilaw pula rosas. Sa itaas isang malaking araw, ang nakangiti rin sa kanila. Ito ang kanilang hardin. At sila ang dalawang tao sa hardin na yon. Para sa akin ba to, Gia? Tanong ni Kaloy, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Dahan-dahang tumango si Gia, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Ito ang unang beses sa loob ng 2 taon na gumawa siya ng isang bagay na kusa isang bagay na mula sa kanyang sariling damdamin para sa ibang tao. Lumuhod si Kaloy para magpantay sila ng bata. Salamat, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Ito na ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Sa wakas nag-angat ng tingin si Gia. Sa mga mata niya nakita ni Kaloy ang isang mensahe na mas malinaw pa sa kahit anong salita. Salamat din sa'yo. Maingat na tinupi ni Kaloy ang papel at inilagay sa bulsa ng kanyang polo, malapit sa kanyang puso. Para sa kanya ang guhit na yon ay mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan. Ngunit habang ang isang munting pamilya ay nabubuo sa loob ng marangyang mansyon sa Paraiso Hills, sa isang masikip na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, isang bagyo ang namumuo. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Kaloy sa kanyang inuupahang kwarto, pagod ngunit masaya tumunog ang kanyang lumang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Cynthia, ang kanyang dating asawa. Agad na nawala ang nangiti sa kanyang labi at napalitan ito ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Hello. Sagot niya. Kaloy. Isang matinis at galit na boses ang sumalubong sa kanya. Nasaan na yung pinadadala ko sa'yo, yung pambili ng bagong sapatos ni Leah? Sabi mo nung Lunes, bakit wala pa rin hanggang ngayon? Napabuntong hininga si Kaloy. Cynthia, kakabigay ko lang ng pang-tuition niya noong 1 linggo. Medyo gipit pa talaga ako ngayon. Pwede bang sa susunod na sahod na lang? Sahod. Yang kakarampot mong sahod sa pagbabasura. Kaloy naman. May field trip ang bata sa susunod na buwan, kailangan ng bagong sapatos. Nahihiya na si Leah sa mga kaklase niya. Gusto mo bang magmukhang pulubi ang anak mo? Bawat salita ni Cynthia, ay parang isang suntok sa sikmura ni Kaloy. Ang paggamit nito sa kanilang anak para lamang makahingi ng pera ay isang bagay na matagal na niyang tinitiis. Ginagawa ko ang lahat, Cynthia. Mahinahon, ngunit may diin niyang sabi. Nag-extra job na nga ako para lang madagdagan ang maibibigay ko. Extra job? Anong extra job? Nagbebenta ka na rin ng botet dyaryo. May panunuya sa boses nito. Hardinero ako sa isang bahay sa Paraiso Hills, sagot ni Kaloy. Natahimik si Cynthia sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tawang mapang-asar ang kanyang narinig. Wow, hardinero, umasenso ka na pala. Bakit wala ka pa ring pera? Baka naman kung saan-saan mo lang ginagastos. Yanan. Baka naman may iba ka ng pamilya. Wala akong ibang pamilya. Cynthia, alam mo yan? Depensa ni Kaloy, tumataas na ang kanyang boses. Para kay Leah ang lahat ng ginagawa ko. Kung para talaga kay Leah ipadala mo, ang pera bukas na bukas din. Sigaw ni Cynthia.
Kung hindi, huwag ka nang magtangkang dalawin ang anak mo sa Sabado. Naiintindihan mo ba, huwag mo akong susubukan? Kaloy. At ibinaba nito ang telepono. Naiwang tulala si Kaloy, hawak ang cellphone. Ang saya na naramdaman niya kanina dahil sa guhit ni Gia ay biglang naglaho na palitan ng pamilyar na pakiramdam ng kabiguan at pagkabalisa. Paano niya pagkakasyahin ang kanyang kinikita? Saan siya kukuha ng dagdag na pera para sa sapatos? Ang isiping hindi niya makikita ang kanyang anak na si Leah ay mas masakit pa sa anumang insulto ni Cynthia. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang guhit ni Gia. Tinitigan niya ang masayang araw, ang mga makukulay na bulaklak, at ang dalawang figurang magkahawak kamay. Ang guhit na yon na kanina lang ay simbolo ng pag-asa ngayon ay tila isang paalala ng dalawang mundong kanyang ginagalawan ang tahimik na paraiso kung saan siya ay isang bayani sa mata ng isang bata at ang magulong realidad kung saan siya ay isang bigong ama sa mata ng kanyang dating asawa. At sa gitna ng dalawang mundong ito, siya ay unti-unting nauubos. Ang banta ni Cynthia ay umalingaw-ngaw sa isip ni Kaloy sa buong magdamag. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang mga imahe ng kanyang anak na si Leah at ang malungkot na mukha ni Gia ay nagpapalit-palit sa kanyang isipan na tila dalawang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ang isa ay ang kanyang responsibilidad, ang isa naman ay ang kanyang bagong natagpuang misyon. Kinabukasan pumasok si Kaloy sa trabaho na may bigat sa kanyang mga balikat. Pilit siyang ngumiti nang salubungin siya ni Yaya Loring sa kusina, ngunit hindi niya maitago ang pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Ayos ka lang ba, iho? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Puna ng matanda habang inaabutan siya ng isang tasang kape. Ayos lang po, Yaya. Medyo napuyat lang. Pagsisinungaling niya. Paglabas niya sa hardin, nandoon na si Gia naghihintay sa kanilang ritual na upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Kumaway ito sa kanya isang maliit na galaw na dati nagdudulot ng instant na ngiti sa labi ni Kaloy. Ngunit ngayon, isang pilit na ngiti lamang ang naisukli niya. Naramdaman agad ni Gia ang pagbabago. Ang kanyang Kuya Kaloy, na laging may dalang liwanag at init, ay tila nababalot ngayon ng isang madilim na ulap. Hindi ito gaanong nagsasalita habang nagdidilig. Ang mga kwento tungkol sa mga halaman ay napalitan ng mahabang pananahimik. Sinubukan ni Gia na kunin ang kanyang atensyon. Nagdala ito ng isang uod na nakita niya sa dahon, ngunit tinanguan lang siya ni Kaloy. Gumuhit ito sa lupa gamit ang isang patpat, ngunit hindi man lang ito nilingon ng hardinero. Naramdaman ni Gia ang isang pamilyar na takot. Ang takot na baka ang taong ito na nagbukas ng bintana sa kanyang madilim na mundo ay bigla na lang ding mawala. Bigla na lang siyang iwan tulad ng ginawa ng kanyang ina. Habang abala si Kaloy sa pagbubungkal ng lupa, ang isip ay lumilipad. Kung saan-saan nag-iisip kung kanino pwedeng mangutang, kung anong pwedeng ibenta. Hindi niya namalayan ang papalapit na may-ari ng kanyang inuupahang apartment si Mang Tonyo. Isang lalaking nasa edad 50 na kahit laging nakangiti ay may matalas na mata pagdating sa pera. Kaloy, buti na abutan kita bago ka umalis kahapon. Bati nito, ang boses ay masyadong masigla. Kamusta na? Mukhang maganda ang bagong trabaho, ang malaking bahay. Napilitang humarap si Kaloy. Mang Tonyo. Opo, sideline lang po. Magaling ka si Kaloy. Alam mo na, 3 buwan ka nang delayed sa upa mo. Alam mo namang kaibigan kita pero kailangan ko na rin talagang maningil. Kung hindi ka makakabayad hanggang sa Biyernes, pasensya na talaga. Pero kailangan mo nang lisanin ng apartment. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay parang isang malakas na suntok na nagpatanggal ng hangin sa baga ni Kaloy. 3 buwan. Naging abala siya sa pagpapadala ng pera kay Cynthia at sa pagbabayad ng iba pang maliliit na utang, kaya nakalimutan na niya kung gaano nakalaki ang kanyang pagkukulang sa upa. Biyernes, 2 araw na lang mula ngayon. Mang Tonyo, pakiusap po.
Bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon. Sa katapusan po, promise babayaran ko lahat. Pagmamakaawa niya. Pasensya na, Kaloy. Hanggang Biyernes lang talaga. Sabi ni Mang Tonyo, tinapik siya sa balikat na tila walang bigat at umalis na. Naiwang nakatulala si Kaloy. Ang problema sa sapatos ni Lia na kanina lang ay parang isang bundok ay naging isang maliit na burol na lamang kumpara sa bagong problemang ito, ang posibilidad na mawalan siya ng tirahan. Saan siya pupulutin? Sa bigat ng kanyang nararamdaman, napaupo siya sa isang malaking bato sa gilid ng hardin at napasabunot sa kanyang buhok. Hindi niya napansin ang isang maliit na anino na tahimik na nakamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Nakita ni Gia ang lahat. Hindi niya narinig ang pinag-usapan, ngunit nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang Kuya Kaloy habang kausap ang estranghero. Nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata nito. At ngayon, nakikita niya ang lubos na kabiguan nito. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Gia, isang damdaming hindi pa niya naramdaman para sa ibang tao. Pag-aalala. Gusto niyang alisin ang lungkot sa mukha ni Kaloy, tulad ng kung paano nito inalis ang lungkot sa kanyang mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya gumawa ng ingay. Tumayo siya sa likuran ni Kaloy na nakayuko pa rin at hindi siya napapansin. Pagkatapos, isang maliit at malambot na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Nag-angat ng tingin si Kaloy na gulat. Nakatayo roon si Gia, ang mga mata nito ay puno ng pagtatanong at pag-aalala. Sa isang kamay may hawak itong isang maliit na bulaklak ng sampagita na pinitas nito mula sa halaman na sabay nilang itinanim. Inilahad ni Gia ang bulaklak kay Kaloy. Isang simpleng alay, isang mensaheng walang salita. Alam kong malungkot ka. Para sa'yo to. Sa simpleng gesto na yon, gumuho ang lahat ng pader na pilit itinatayo ni Kaloy sa paligid ng kanyang damdamin. Kinuha niya ang bulaklak at hindi na niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan, ayaw niyang makita ng bata. Salamat, Gia. Sabi niya, ang boses ay garalgal. Salamat. Hindi umalis si Gia. Nanatili itong nakatayo sa tabi niya, isang tahimik na presensya na tila sinasabing hindi ka nag-iisa. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nasaksihan ni Miguel ang buong eksena. Nakita niya ang pagdating ng hindi kilalang lalaki, ang hitsura ng pagkabalisa sa mukha ni Kaloy, at ang pinakaimportante sa lahat, ang ginawa ng kanyang anak. Ang kanyang anak, na dati walang pakialam sa mundo, ay nagpakita ng malasakit. Ang kanyang anak na sarado ang puso ay umabot sa isang taong nasasaktan. Ang progreso ni Gia ay hindi na lamang tungkol sa pagtawa o paglalaro. Ito ay tungkol na sa pagbuo ng isang emosyonal na koneksyon, ang pundasyon ng pagiging isang tao. At alam ni Miguel na utang niya ang lahat ng iyon sa lalaking kasalukuyang nakaupo sa kanyang hardin na may hawak na isang maliit na bulaklak ng sampagita na parang isang hiyas. Nang hapong yon, bago umuwi si Kaloy, tinawag siya ni Miguel. Kaloy, sandali. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Po, Sir Miguel. May problema ba? Diretsong tanong ni Miguel. Hindi ko sinasadyang makita, pero napansin kong balisa ka kanina. At napansin din ni Gia. Nag-atubili si Kaloy. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang isipin ng kanyang amo na dinadala niya ang kanyang personal na problema sa trabaho. Wala po, sir. Problema lang po sa pamilya. Kaya ko po to. Alam kong kaya mo. Sabi ni Miguel, ang kanyang tingin ay malumanay. Pero kanina, nakita ko ang anak ko na nag-alala para sa'yo. Matagal ko nang hindi nakikita yon sa kanya, Kaloy. Kaya kung ano man ang bumabagabag sa'yo, bumabagabag na rin sa kanya. At kung apektado ang anak ko, problema ko na rin yon. Ang sinseridad sa boses ni Miguel ay tumago sa puso ni Kaloy. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya isang hamak na hardinero sa paningin nito. Ano ang problema? Sabihin mo sa akin.
pag-uulit ni Miguel. Huminga ng malalim si Kaloy. Ikinwento niya ang lahat. Ang walang katapusang hiling ni Cynthia, ang banta nitong ilalayo si Leah, ang 3 buwang utang sa upa, at ang ultimatum ni Mang Tonyo. Habang nagsasalita siya, gumaan ng bahagya ang kanyang dibdib na tila nabawasan ang bigat ng lihim na matagal na niyang dinadala. Tahimik na nakinig si Miguel, hindi nagsasalita, hindi nagpapakita ng anumang paghuhusga. Nang matapos si Kaloy, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam ko na po, sir, hindi ko dapat dinala dito ang problema ko. Hindi. Putol ni Miguel. Salamat sa tiwala mo, no? Tumayo si Miguel at lumapit sa kanyang desk. May kinuha siyang checkbook. Magkano lahat? Agad na umiling si Kaloy. Naku sir, hindi po. Hindi po ako nanghihingi ng pera. Nakakahiya po. Ikinwento ko lang po dahil nagtanong kayo. Hindi ito limos, Kaloy. Matatag na, sabi ni Miguel habang nagsusulat sa tseke. Isipin mo na lang na advance bonus o isang investment. Isang investment para sa kapayapaan ng isip ng taong nagpapasaya sa anak ko. Dahil kung balisa ka, balisa rin si Gia. At ang kaligayahan niya, walang katumbas na presyo. Inabot ni Miguel ang tseke. Nakasulat dito ang halagang sapat para bayaran ang upa niya at bilhin ang sapatos ni Leah na may sobra pa. Nakatitig lang si Kaloy sa tseke, hindi makapaniwala. Sir, hindi ko po matatanggap to. Tatanggapin mo. Sabi ni Miguel may awtoridad, ngunit may kabaitan. Pero may kondisyon. Ituring mo itong utang kung iyon ang magpapagaan sa loob mo. Ibawas na lang natin ng paunti-unti sa sahod mo bawat buwan. At pangalawa, huwag mong hahayaang malaman ni Gia na tumulong ako. Ayokong isipin niyang kailangan niyang mag-alala para sa mga problema ng matatanda. Nanginginig na inabot ni Kaloy ang tseke. Ang kanyang mga mata ay nag-uumpisang mamasa. Sa isang iglap, ang mga bundok na kanyang pinoproblema ay naging abo. Salamat po, Sir Miguel. Sabi niya ang kanyang boses ay basag. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag ako ang pasalamatan mo. Sagot ni Miguel at tumingin sa labas ng bintana kung saan nagdidilig na muli si Gia ng mga bulaklak. Pasalamatan mo siya. Siya ang nagturo sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Hawak ang tseke pakiramdam ni Kaloy ay nabunutan siya ng tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakatulog siya ng mahimbing. Kinaumagahan, bago pumasok sa trabaho, dumaan siya sa bangko. At pagkatapos ay pinuntahan si Mang Tonyo. Mang Tonyo, eto na po ang bayad ko. Sabi ni Kaloy, iniaabot ang eksaktong halaga para sa 3 buwang upa. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo sa kapal ng perang iniabot sa kanya. Aba Kaloy, sabi ko na nga ba't makakahanap ka ng paraan? Saan mo nakuha to? Nanalo ka ba sa loto? Biro nito habang binibilang ang pera. Ekstra trabaho lang po Mang Tonyo. Maikling sagot ni Kaloy. Naaalala ang kondisyon ni Miguel. Ngumisi si Mang Tonyo. Naku Kaloy, kilala kita. Alam kong hindi galing sa ekstra trabaho lang yan. Sigurado akong yung amo mong milyonaryo ang nagbigay niyan, no. Hindi kumibo si Kaloy. Ang kanyang pananahimik ay nagsilbing kumpirmasyon. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagsasabi. Sabi ni Mang Tonyo tinatapik-tapik ang perang hawak. Pero isang payong kaibigan lang Kaloy. Mag-ingat ka. Walang mayamang tumutulong sa isang katulad natin nang walang kapalit. Baka yung amo mo may iba yang motibo. Baka ginagamit ka lang para sa kung anuman. Maging listo ka. Ang mga salita ni Mang Tonyo, kahit sinabi ng pabiro, ay tumatak sa isip ni Kaloy. Pumasok siya sa Paraiso Hills nang may dalang bagong bigat sa kanyang dibdib, na wala ang ginhawa at napalitan ng pagdududa. Totoo nga kaya, mayroon bang ibang dahilan si Miguel sa pagtulong sa kanya? Ang kabaitan bang ipinapakita nito ay may kalakip na presyo. Ang pagdududang iyon
ay sumira sa kanyang magaan na pakiramdam. Nang makita niya si Miguel na nagkakape sa terasa, hindi niya ito magawang tingnan ng diretso sa mata. Ang dating paggalang ay nahaluan ngayon ng hiya at kaunting takot. "Kaloy, magandang umaga?" Bati ni Miguel. "Magandang umaga po, sir." Sagot ni Kaloy, idiniin ang salitang "sir" isang paraan ng paglalagay muli ng pader sa pagitan nilang dalawa. Napansin agad ni Miguel ang pagbabago. Ang nangiti ni Kaloy ay pilit. Ang kanyang mga kilos ay alanganin. Tila bumalik sila sa unang araw na nagkakilala sila. Buong araw naging formal si Kaloy. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng tahimik at episyente, ngunit umiiwas siya sa anumang interaksyon na hindi kailangan. Kahit si Gia ay naramdaman ito. Lumapit ito sa kanya para magpakita ng isang paru-paro, ngunit isang mabilis na tango lang ang isinukli ni Kaloy bago bumalik sa pag-aalis ng mga damo. Nalungkot si Gia at bumalik na lang sa loob ng bahay. Hindi na nakatiis si Miguel. Kinahapunan nilapitan niya si Kaloy habang ito'y nagliligpit ng gamit. "May problema ba, Kaloy?" tanong ni Miguel. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. "Bakit parang iniiwasan mo ako?" Wala po, Sir Miguel," sagot ni Kaloy hindi makatingin. "Gusto ko lang po sanang magpasalamat ulit sa tulong ninyo. Pero siguro po mas mabuti kung trabaho na lang po talaga ang pag-usapan natin." Napakunot ang noo ni Miguel. Bakit, anong nangyari? Nag-atubili si Kaloy, ngunit sa huli ay sinabi rin niya. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Mang Tonyo, ngunit ikinuwento niya ang mga komento nito na ang mga mayayaman ay hindi tumutulong ng walang kapalit na baka may ibang motibo si Miguel. Habang nagsasalita siya, hindi niya namalayan na ang kanyang mga salita ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa puso ni Miguel. Nang matapos si Kaloy, isang malamig na katahimikan ang namayani. Ang mukha ni Miguel na kanina'y puno ng pag-aalala ay napalitan ng sakit at pagkadismaya. "Naiintindihan ko." Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig at formal. "Iniisip mong binibili kita na mayroon akong ibang motibo sa pagtulong sa'yo." "Hindi po sa ganoon, sir. Ganoon yon, Kaloy. At naiintindihan ko." Pagpapatuloy ni Miguel, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Siguro nga'y kasalanan ko. Siguro'y nasanay ka na sa mga taong laging may hinihinging kapalit. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo to. Tinulungan kita dahil sa loob ng 2 taon, ngayon ko lang ulit nakitang masaya ang anak ko. Tinulungan kita dahil ayokong makita sa mukha niya ang lungkot kapag nakikita niyang malungkot ka. Kung hindi pa sapat na motibo yon para sa'yo, kung mas naniniwala ka pa rin sa sinasabi ng iba, siguro nga'y mas mabuting panatilihin na lang nating propesyonal ang lahat." Tumalikod si Miguel at naglakad pabalik sa mansyon, iniwan si Kaloy na nakatulala sa gitna ng hardin. Ang bawat salita ni Miguel ay tumama kay Kaloy na parang sampal. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Hinusgahan niya ang isang taong ang tanging ginawa ay tumulong sa kanya. Ipinairal niya ang takot at pagdududa na itinanim ng ibang tao sa halip na ang kabutihang personal niyang naranasan. Nang pumasok si Miguel sa bahay, nakasalubong niya si Gia sa may pinto. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay sa labas. Kung nasaan si Kaloy, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Tila nagtatanong, bakit galit si Papa kay Kuya Kaloy? Naramdaman ni Kaloy ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi lang niya nasaktan ng isang taong tumulong sa kanya. Nasaktan din niya ang isang batang umaasa sa kanya. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Miguel ay isang lason na siguradong mararamdaman ni Gia. Kinabukasan ng hardin ay tila nawalan ng kulay. Nagtrabaho si Kaloy, ngunit wala roon ang kanyang puso. Si Miguel naman ay hindi lumabas ng kanyang opisina. Si Gia ay nanatili sa kanyang silid, sumisilip lang paminsan-minsan sa bintana. Tila isang apektadong manonood
sa isang silent film na hindi niya maintindihan. Sa hapagkainan ng gabing iyon, napansin ni Yaya Loring ang bigat ng katahimikan na mas masahol pa kaysa dati. Si Gia ay bahagya lang kumain. "Sir Miguel," sabi ni Yaya Loring hindi na nakatiis. "Pasensya na po sa panghihimasok pero ano po bang nangyari sa inyo ni Kaloy?" Si Gia po buong hapon ay matamlay. Nag-aalala po siya. Napabuntong hininga si Miguel. "Nagkamali yata ako ng tulong, Yaya." "Sa lahat ng respeto, sir," mahinahong sabi ng matanda. Si Kaloy po ay mabuting tao. Masipag mapagkumbaba at mahal na mahal niya si Gia na parang tunay na anak. Kung ano man po ang pinag-awayan ninyo, sigurado po akong hindi pagkakaunawaan lang yan. Ang mga salita ni Yaya Loring ay tumagos kay Miguel. Naisip niya ang sitwasyon mula sa pananaw ni Kaloy, isang simpleng tao na marahil ay hindi pa nakaranas ng tulong na walang hinihintay na kapalit. Natural lang na magduda, marahil ay masyado siyang naging maramdamin. Marahil ay siya ang bilyonaryo ang kailangang unang umintindi. Kinabukasan maagang bumaba si Miguel. Hinintay niya ang pagdating ni Kaloy sa may pintuan ng hardin. Nang makita ni Kaloy ang kanyang amo na nag-aabang, humanda na siya sa pinakamasama. Marahil ay tatanggalin na siya sa trabaho. Ngunit sa halip na galit kababa ang loob, ang nakita niya sa mukha ni Miguel. "Kaloy," panimula ni Miguel, "gusto kong humingi ng tawad sa mga sinabi ko kahapon. Tama ka na magduda. Karapatan mo yon. Ako ang nagkulang ng pag-intindi. Siguro'y matagal na rin mula nang may kumuwestiyon sa mga intensyon ko at hindi ko ito tinanggap ng maayos." Natigilan si Kaloy, isang bilyonaryo na humihingi ng tawad sa kanya. "Sir, ako po dapat ang humingi ng tawad." Nahihiyang, sabi ni Kaloy. "Wala po akong utang na loob. Tinulungan niyo na po ako pero ako pa po ang nag-isip ng masama. Hindi po kayo tulad ng ibang mga taong nakilala ko." "Pareho tayong nagkamali," sabi ni Miguel at inilahad ang kanyang kamay. "Pwede bang magsimula tayo ulit?" Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Kaloy. Inabot niya ang kamay ni Miguel at mahigpit itong kinamayan. "Opo, Sir Miguel. Miguel na lang." Pagtatama nito. Mula sa bintana sa itaas, nakita ni Gia ang lahat. Nakita niya ang kanyang ama at ang kanyang kuya Kaloy na nag-uusap pagkatapos ay nagkakamayan. Hindi niya naintindihan ang mga salita, ngunit naintindihan niya ang lengguwahe ng katawan. Ang tensyon ay nawala. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sa unang pagkakataon, bumaba siya ng hagdan nang tumatakbo diretso sa hardin, kung saan masayang pumalakpak ang kanyang maliliit na kamay, ipinagdiriwang ang kapayapaan sa pagitan ng kanyang dalawang ama. Ang pagbabati ni na Miguel at Kaloy ay parang isang malakas na ulan na naghugas sa alikabok ng pagdududa at tensyon. Muling nanumbalik ang liwanag sa hardin at higit sa lahat sa mga mata ni Gia. Ang ugnayan ng dalawang lalaki ay hindi na lamang ugnayan ng isang amo at empleyado. Ito'y naging isang pagkakaibigan na nabuo sa respeto at sa iisang hangarin, ang kaligayahan ng isang batang babae. Mas madalas nang lumabas si Miguel sa kanyang opisina para samahan sila sa hardin. Hindi siya nakikialam. Nauupo lang siya sa isa sa mga silya sa terasa, may hawak na tasa ng kape at pinapanood ang mahika na nagaganap sa pagitan ni Kaloy at ng kanyang anak. Natututo siya sa bawat sandali. Natututo siyang hindi kailangan ng malalaking salita para magkaroon ng koneksyon. Natututo siyang ang pasensya ay isang lengguwahe. Paano mo nagagawang maintindihan siya ng ganoon, Sue? Tanong ni Miguel isang hapon habang pinapanood niya si Gia na masayang tumutulong kay Kaloy sa pag-aayos ng mga bulaklak sa paso. "Sumusunod siya sa akin, oo. Pero sa'yo, nakikipag-ugnayan siya." Tumingin si Kaloy kay Gia, na abala sa pag-aalis ng isang maliit na tuyong dahon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi ko po alam, Miguel," sagot niya nang may pagpapakumbaba. "Siguro po kasi." Hindi ko siya pinipilit. Hindi ko siya hinihintay na magsalita.
Tinatanggap ko lang po siya kung ano siya at kung sino siya sa ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Miguel ng may bigat. Napagtanto niya na sa lahat ng kanyang pag-aalala at pagnanais na bumalik si Gia sa dati, hindi niya namamalaya na naglalagay siya ng presyon sa bata. Ang kanyang pagkabalisa ay isang bigat na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Samantalang si Kaloy ay nag-aalok ng isang espasyo kung saan si Gia ay malayang maging siya, tahimik man o hindi. Nang sumunod na linggo isang bagong pagsubok ang dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, isa itong pagsubok na puno ng pag-asa. Noong Sabado, nagpaalam si Kaloy kay Miguel. Miguel, pwede po bang dalawin ako rito ng anak ko mamayang hapon? Tanong niya medyo nag-aalangan. Si Lia po. Matagal na po kasi siyang nangungulit na makita kung saan ako nagtatrabaho. Pumayag naman po yung nanay niya pero saglit lang daw po. Kaloy naman. Sagot ni Miguel isang ninangiti ang nasa kanyang muka. Bakit ka nagpapaalam? Ituring mo na ring bahay mo ito. Siyempre pwedeng-pwede. Laging bukas ang pinto para sa anak mo. Kinahaponan dumating si Cynthia, sakay ng tricycle, kasama ang isang batang babae na may kulot na buhok at mga matang buhay na buhay. Ito si Lia. Bumaba siya ng tricycle at agad na niyakap ang kanyang ama. Tay, ang ganda naman dito. Sabi niya ang kanyang tingin ay umiikot sa malawak na harapan ng mansyon. Shhh! Dahan-dahan lang sa boses anak. Saway ni Kaloy habang kinukuha ang kamay ni Lia. O hanggang 1 oras lang ha? Striktong sabi ni Cynthia kay Kaloy, hindi man lang bumababa ng tricycle. May pupuntahan pa kami. Pagkatapos ay tumingin siya sa mansyon nang may halong pagkamangha at inggit. Swerte mo naman nakahanap ka ng ganitong trabaho. At umalis na ang tricycle. Sa bintana sa itaas nakita ni Gia ang lahat. Nakita niya ang pagdating ng ibang batang babae. Nakita niya kung paano nito niyakap nang mahigpit ang kanyang kuya Kaloy. Isang damdamin ang kumirot. Sa kanyang dibdib, isang damdaming bago at nakakalito. Selos. Anak ito si Gia. Sabi ni Kaloy. Inakay si Lia papasok ng hardin kung saan tahimik na nakatayo si Gia. Gia, ito naman ang anak ko si Lia. Hi! Masiglang bati ni Lia kumakaway. Ikaw pala si Gia. Laging kinukwento ka sa akin ni tatay. Natigilan si Gia. Kinukwento siya ni Kaloy sa anak nito. Isang munting nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Medyo mahiyain si Gia anak at hindi pa siya nagsasalita. Pabulong na paliwanag ni Kaloy kay Lia. Bakit po walang prenong tanong ng bata? Mahabang kwento. Ang mahalaga, maging mabait ka sa kanya, ha? Sa simula, ang interaksyon ay alanganin. Si Lia ay daldal ng daldal nagtatanong tungkol sa bawat bulaklak, habang si Gia ay tahimik lang na nakasunod, tila pinag-aaralan ang masiglang bisita. Pagkatapos kinuha ni Lia ang isang bola mula sa damuhan. Tara laro tayo. Sigaw niya. Ipinasa niya ang bola kay Gia. Nag-alinlangan si Gia, ngunit sa huli ay sinalo niya ito at marahang ipinasa pabalik. At doon nagsimula ang lahat. Ang kanilang laro ay naging tulay. Ang tawa ni Lia ay nakakahawa at hindi nagtagal si Gia, kahit hindi tumatawa ng malakas, ay mayroon ng malawak na ngiti sa kanyang mukha habang tumatakbo at naghahabulan sila sa malawak na damuhan. Si Kaloy ay nakaupo sa isang tabi, pinapanood ang kanyang 2 anak. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Isang mayaman, isang mahirap. Isang madaldal, isang tahimik. Ngunit sa kanilang paglalaro, sila ay mga bata lamang nagkakaintindihan sa isang lengguwaheng universal. Mula sa kanyang terasa, pinapanood din sila ni Miguel. Halos 2 taon na mula nang huli niyang makitang nakikipaglaro si Gia sa ibang bata. Ang eksenang nasa harap niya ay isang pangarap na akala niya'y hindi na matutupad. Ang 1 oras ay lumipas na parang 1 minuto. Nang dumating na muli ang tricycle ni Cynthia,
Parehong malungkot ang dalawang bata. Babay Gia, sana makabalik ako ulit, sabi ni Leah. Sa pagkabigla ng lahat, itinaas ni Gia ang kanyang kamay at kumaway pabalik isang buong pusong pagkaway. Ang bait niya, Tay, sabi ni Leah habang naglalakad sila palabas ng gate. Kahit hindi siya nagsasalita, parang naiintindihan ko siya. Nang gabing iyon, may ginawang kakaiba si Gia. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kanyang drawing book at mga Crayola at umupo sa sahig ng sala. Gumuhit siya nang may konsentrasyon. Nang matapos, ipinakita niya ito kay Yaya Loring. Ang drawing ay simple lang, 3 stick figures na magkakahawak kamay. Sa gitna ay isang malaking tao, si Kaloy. Sa isang gilid, isang batang babae na may tuwid na buhok, si Gia. At sa kabilang gilid, isang batang babae na may kulot na buhok, si Leah. Sa itaas ng kanilang mga ulo, may isang salitang isinulat niya ng nanginginig at hindi perpekto, PAMILYA. Naluha si Yaya Loring sa nakita. Ipinakita niya ito agad kay Miguel. Naramdaman ni Miguel ang pamilyar na halo ng saya at kirot. Masaya siya dahil lumalawak na ang mundo ni Gia, ngunit malungkot siya dahil sa drawing na yon ng pamilya. Wala siya. Ngunit bago pa man siya malunod sa kanyang sariling kalungkutan, isang tunog ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell. Sino naman ang bibisita ng ganoong oras ng gabi? Nagkatinginan sila ni Yaya Loring. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang pinto. Sa labas nakatayo ang isang babaeng matangkad at elegante. May dalang mamahaling maleta. Ang kanyang mukha na pamilyar kay Miguel ay may isang peking ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nabitawan ni Gia ang kanyang Crayola. Ang dugo sa mukha ni Miguel ay tila nawala. Ang saglit na paraiso na kanilang nilikha sa hardin ay biglang nilukob ng isang madilim na anino mula sa nakaraan. "Hello, Miguel," sabi ni Marivic. Ang kanyang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. "I'm home." Ang pagbigkas ni Marivic ng salitang home ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon ng tensyon na agad na gumapang sa buong mansyon. Ang kanyang presensya ay isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkatawang tao, dala ang lahat ng sakit at pait na sinubukang ibaon ni Miguel sa limot. Si Miguel ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang isip niya ay blanko. 2 taon. 2 taong wala lang tawag, walang text, walang kahit isang postcard. At ngayon, heto siya nakatayo sa kanilang pintuan na para bang galing lang sa isang mabilis na bakasyon. Ngunit ang reaksyon ni Gia ang pinakamatindi sa lahat. Ang munting ngiti sa kanyang labi mula sa pagguhit ay biglang naglaho na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng kislap ay nanlaki sa takot. Nagsimula siyang manginig at sa isang mabilis na kilos, tumakbo siya hindi sa kanyang ama, kundi sa likod ng kanyang Yaya Loring, kumakapit ng mahigpit sa palda ng matanda na parang isang kalasag. Ang kilos na yon ay isang sampal sa mukha ni Marivic, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang pagkainis ng isang kunwaring nasasaktang tingin. "Oh my baby," sabi niya, ang boses ay malambing, ngunit walang init. "Hindi mo na ba natatandaan si Mommy?" Lumuhod siya, inilalahad ang kanyang mga braso na may mamahaling pulseras. "Gia anak, halika kay Mommy. Miss na miss ka na ni Mommy." Umiling si Gia, ang mukha ay ibinaon sa likod ni Yaya Loring. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero. Isang magandang estranghero na nagdulot ng isang pamilyar na takot sa kanyang puso. "Marivic, anong ginagawa mo rito?" Sa wakas ay nahanap ni Miguel ang kanyang boses. Ito'y malamig at matigas. Tumayo si Marivic at hinarap ang dati niyang asawa. Ang kanyang peking ngamang ngiti ay bahagyang nawala. "What kind of question is that, Miguel? Umuwi ako. Umuwi ako sa pamilya ko. Wala ka ng pamilyang babalikan dito," mariing sabi ni Miguel.
Huwag tayong mag-away sa harap ng bata. Sabi ni Marivic ang kanyang tingin ay bumalik kay Gia. Kailangan nating mag-usap, in private. Sa ayaw at sa gusto ni Miguel, alam niyang tama si Marivic. Ang eksenang ito ay masyadong mabigat para kay Gia. Yaya, pakiakyat na po si Gia sa kwarto niya, utos ni Miguel. Binuhat ni Yaya Loring si Gia. Ang bata ay kumapit ng mahigpit sa leeg ng kanyang yaya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa babaeng nanatiling nakatayo sa may pinto. Bago sila tuluyang makaakyat, isang tingin ng pagdududa at babala ang ibinigay ni Yaya Loring kay Marivic, isang tingin na nagsasabing, alam ko kung sino ka. Nang sila na lang ang naiwan, pumasok si Marivic sa sala na para bang kanya pa rin ang lugar. Hinaplos niya ang isang mamahaling florera, sinuri ang mga bagong kurtina. Nagbago na pala ang itsura ng bahay. You have good taste now. Pumunta ka na sa punto, Marivic. Anong kailangan mo? Walang pasensyang tanong ni Miguel. Humarap ito sa kanya at ngayon, wala nang bakas ng pagpapanggap sa mukha nito. Simple lang, gusto kong bumalik. Naisip ko ang lahat sa loob ng 2 taon. Nagkamali ako. I was lost. Pero ngayon, handa na akong maging ina ulit sa anak ko at asawa sa'yo. Isang tawang walang saya ang kumawala sa bibig ni Miguel. Asawa matagal nang tapos ang lahat sa atin. At ina, saan ka noong kailangan ka niya? Saan ka noong gabi-gabi siyang umiiyak at tinatawag ang pangalan mo? Saan ka noong tumigil siyang magsalita dahil sa'yo? That's not fair. Miguel, pareho tayong nahirapan. Huwag mo akong isama sa drama mo. Marivic, ikaw ang umalis, ikaw ang nagsabi, at hinding-hindi ko malilimutan ang mga salita mo na mas gugustuhin mo pang mag-isa kaysa mag-alaga ng isang batang hindi mo naman ginusto. Ang mga salitang yon ay tumama kay Marivic, ngunit mabilis siyang nakabawi. Galit lang ako noon, hindi ko yun sinasadya. Ang mahalaga, nandito na ako ngayon. At ayon sa batas, may karapatan pa rin ako sa anak ko. Ang banta ay malinaw. Alam ni Miguel na kung ipipilit ni Marivic, magiging isang magulo at masakit na legal na labanan ito para sa kustodya ni Gia. At sa kasalukuyang estado ng bata, iyon ang huling bagay na kailangan niya. Gusto kong manatili rito, sabi ni Marivic, nakikita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Miguel. Sa guest room lang, para dahan-dahan akong makilala ulit ni Gia. Para maipakita ko sa'yo na nagbago na ako. Please, Miguel, gawin natin to para kay Gia. Ang paggamit niya sa pangalan ni Gia ay isang kalkuladong galaw. Alam niyang iyon. Ang kahinaan ni Miguel. Napabuntong hininga si Miguel, isang buntong hininga ng pagkatalo. Sige, pero sa isang kondisyon, walang pilitan. Susundin mo ang mga patakaran ko. At sa oras na makita kong nasasaktan si Gia dahil sa'yo sa ayaw at sa gusto mo aalis ka. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Marivic. Deal. Kinabukasan maagang dumating si Kaloy sa trabaho. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari. Masaya siyang naglalakad papunta sa hardin. May dalang isang maliit na supot ng mga buto ng sunflower. Ngunit pagdating niya, naramdaman niyang may nagbago. Tahimik ang buong paligid. Maging si Gia ay wala sa karaniwang pwesto nito na nag-aabang. Ilang sandali pa bumukas ang salaming pinto ng kusina. Lumabas si Miguel, ang mukha ay seryoso. At sa likod niya, sumunod ang isang babaeng hindi pa nakikita ni Kaloy. Maganda, matangkad at nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pagmamata. Kaloy, sabi ni Miguel, ang boses ay pagod. Gusto kong ipakilala sa'yo, si Marivic, ang nanay ni Gia. Nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Ang nanay na umabandona sa kanila. Ang dahilan ng lahat ng sakit ni Gia. So ikaw pala yung sikat na hardinero. Sabi ni Marivic, ang kanyang boses ay may bahid ng panunuya. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang hardinero ay tila isang insulto. Magandang umaga po, ma'am.
Nautal na, sabi ni Kaloy, yumuko ng bahagya bilang paggalang. Biglang bumukas muli ang pinto at lumabas si Gia tumatakbo. Ngunit hindi ito tumatakbo papunta sa kanyang ina o sa kanyang ama. Tumatakbo ito papunta sa kanya. Kuya Kaloy. Isang salita. Isang pangalan, hindi ito sigaw, kundi isang desperadong bulong na puno ng takot. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang lahat na nagsalita si Gia. At ang una niyang sinabi ay ang pangalan ni Kaloy. Yumakap si Gia ng mahigpit sa mga binti ni Kaloy, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang pantalon, ang buong katawan ay nanginginig. Nagtago siya sa likod ng hardinero, ginagawa itong panangga laban sa babaeng nagdulot sa kanya ng takot. Ang eksena ay isang malinaw na deklarasyon, mas malakas pa sa anumang sigaw o argumento. Nakatitig si Marivic hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit at selos. Ang kanyang sariling anak, na hindi nagsalita sa loob ng 2 taon, ay unang nagsalita para tawagin ang pangalan ng isang hamak na hardinero. Tumingin siya ng masama kay Kaloy, isang tingin na puno ng pagbabanta. At sa sandaling iyon alam ni Kaloy na ang pagbabalik ni Marivic ay hindi lamang isang pagsubok para kay Gia at Miguel. Ito rin ay isang digmaan na hindi niya inaasahan at siya sa ayaw at sa gusto niya ay nasa gitna nito. Ang unang salita ni Gia ay hindi naging simula ng mas maraming salita. Ito ay naging isang desperadong sigaw sa gitna ng katahimikan at pagkatapos noon, muli siyang bumalik sa pagiging isang anino. Ngunit may nagbago, ang kanyang anino ay laging nakakabit kay Kaloy. Kung nasaan si Kaloy nandoon siya. Hindi na siya umaalis sa hardin hanggat hindi pa ito umuwi. Ang hardin ay naging kanyang kuta at si Kaloy ang kanyang gwardiya. Sinimulan ni Marivic ang kanyang kampanya, isang digmaang hindi gumagamit ng mga sandata, kundi ng matatamis na salita at kalkuladong mga galaw. Sa harap ni Miguel, isa siyang nagbabalik loob na inapuno ng pasensya at pag-unawa. Kailangan lang niya ng panahon, Miguel. Naiintindihan ko. Sasabihin niya tuwing tatanggihan siya ni Gia na magpabuhat. 2 taon akong nawala. Hindi ko inaasahang magiging madali ito. Ngunit sa likod ni Miguel ang kanyang mga aksyon ay iba. Sinusubukan niyang suhulan si Gia ng mga mamahaling laruan, mga manikang mas malaki pa sa bata mga tablet na puno ng laro. Ngunit si Gia ay titingnan lang ang mga ito nang walang interes bago bumalik sa paglalaro ng lupa at dahon kasama si Kaloy. Bawat pagtanggi ni Gia ay isang karayom na lalong nagpapaliyab sa galit ni Marivic. Ang kanyang tunay na target ay si Kaloy. Sinimulan niya ang kanyang pag-atake sa mga banayad na paraan. Miguel, hindi ka ba nag-aalala? Sasabihin niya kay Miguel isang gabi, habang sila'y naghahapunan at si Gia ay tahimik na kumakain sa tabi ni Yaya Loring. Masyado nang naging dependent si Gia sa hardinero. What if? Umalis siya. What if? Maghanap siya ng ibang trabaho. Hindi ba't mas masasaktan ng anak natin? Baka kailangan nating dahan-dahang bawasan ang dependency na yan. Ang mga salita ni Marivic ay parang mga buto ng pagdududa na maingat niyang itinatanim sa isip ni Miguel. Kahit ayaw aminin ni Miguel, may katotohanan sa sinasabi ni Marivic. Paano nga kung umalis si Kaloy? Ang pundasyon ng paggaling ni Gia ay nakasandal sa isang taong hindi naman nila kaano-ano. Ang tanging taong hindi nalilinlang ng pagpapanggap ni Marivic ay si Yaya Loring. Bilang isang taong mas matagal pa sa mansyon kaysa sa mga muebles, alam niya ang tunay na kulay ng dating amo. Nakikita niya ang pagkainis sa mga mata ni Marivic sa tuwing tatalikod si Miguel. Naririnig niya ang pag-ismid nito sa tuwing masayang naglalaro si Gia at Kaloy. Isang hapon naganap ang unang direktang komprontasyon. Nasa kusina si Yaya Loring naghahanda ng merienda para kay Gia. Pumasok si Marivic galing sa isang shopping trip, bit-bit ang maraming paper bags. Padabog niyang inilapag ang mga ito sa mesa. Pakidala nito sa taas. Utos niya kay Yaya Loring,
Hindi man lang gumagamit ng pakiusap. May pangalan po ako, senyora, at hindi na po senyora ang tawag sa inyo rito. Kalmadong sagot ng matanda. Hindi inaalis ang tingin sa hinihiwa niyang mangga. Tinaasan siya ng kilay ni Marivic. Aba, sumasagot ka na ngayon, Loring. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpapasweldo sa iyo rito. Ang nagpapasweldo po sa akin ay si Sir Miguel, mariing sagot ni Yaya Loring. At ang trabaho ko po ay alagaan si Gia, hindi ang mga pinamili ninyo. Sa sobrang inis kinuha ni Marivic ang isang baso ng tubig sa mesa. Sa hindi sinasadyang galaw na tabig niya ito, at ang tubig ay tumapon sa damit ni Yaya Loring. Oops, sorry. Sabi ni Marivic puno ng sarkasmo. Ang tanda mo na kasi. Ang lampa-lampa mo na. Baka dapat ka nang magretiro. Ngunit sa halip na matakot tinitigan ni Yaya Loring si Marivic ng diretso sa mga mata. Kumuha siya ng basahan at marahang pinunasan ang kanyang basang damit. Ang tubig na tutuyo. Ang dumi sa damit na lalabhan. Mahinahong, sabi ni Yaya Loring ang kanyang boses ay may bigat ng karunungan at karanasan. Pero ang dumi sa puso at budhi, senyora, kahit anong sabon ang gamitin mo habang buhay na nakadikit yan. Nang init ang mukha ni Marivic sa galit. How dare you? Alam ko po kung bakit kayo bumalik pagpapatuloy ng matanda hindi natitinag. Hindi po dahil sa pagmamahal. Dahil kung mahal nyo talaga si Gia, hindi nyo siya iiwan. Bumalik kayo dahil sa pera. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi nyo makukuha ang gusto nyo. Dahil poprotektahan ko ang batang yan kahit anong mangyari. Isa ka lang katulong. Sigaw ni Marivic. At kayo ano po kayo? Isang ina na bumalik lang nang maubos na ang pera ng lalaki niya, ganti ni Yaya Loring. Ang mga salitang yon ay tumama ng husto. Atras abante si Marivic hindi makapagsalita. Alam niyang talo siya sa labanang iyon. Padabog siyang umalis ng kusina, dala ang kanyang mga paper bags. Iniwan si Yaya Loring na nakatayo roon, matatag at hindi natitinag. Dahil nabigo siyang takutin si Yaya Loring at manipulahin si Miguel, ibinaling ni Marivic ang kanyang buong atensyon sa paghihiwalay kay Gia at Kaloy. Naging mas agresibo siya. Gia, halika anak. Samahan mo si Mami sa mall. Bibilhan kita ng bagong bestida. Aayain niya. Titingin si Gia sa hardin kung saan nagtatrabaho si Kaloy at iiling. Gusto, Kaloy. Sasabihin niya nang mahina ang kanyang pangalawang natutunang parirala. Hindi pwede si Kaloy, anak. Busy siya. Tayong dalawa lang. Giit ni Marivic. Ngunit sa tuwing pipilitin niya, magsisimulang maiyak si Gia at mapipilitang umatras si Marivic. Ang sitwasyon ay sumabog isang Biyernes ng hapon. Determinado si Marivic na manalo sa araw na yon. Nagbihis siya ng maganda at pilit na binihisan din si Gia. We are going out, Gia, at wala kang magagawa. Matigas niyang sabi. Ayokong sagot ni Gia, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto, Kaloy. Hindi kasama ang hardinero. Naiintindihan mo ba? Ako ang nanay mo. Ako ang masusunod. Sigaw ni Marivic na nawawalan na ng kontrol. Nasa hardin si Kaloy at naririnig niya ang sigawan mula sa loob. Ang kanyang puso ay kumikirot para sa bata. Pumasok siya sa loob, hindi na nakatiis. Donna Viviane, pakiusap po. Natatakot po ang bata. Sabi niya nang may paggalang ngunit may diin. Hinarap siya ni Marivic, ang mga mata ay nag-aapoy. At sino ka para makialam sa kung paano ko palakihin ang anak ko? Isa ka lang empleyado rito. Isang hamak na basurero na nagpapanggap na hardinero. Isa po akong empleyado na nagmamahal sa batang yan. Kalmadong sagot ni Kaloy. At nakikita ko pong nasasaktan siya. Hindi. Umiling si Gia, umiiyak na ngayon. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Kaloy. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ayoko, gusto, Kaloy. Gusto, Kaloy. Ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan ni Kaloy, ang huling dayaming sumira sa pasensya ni Marivic. Sa sobrang galit at kahihiyan na mas pinipili ng kanyang anak
Ang isang estranghero, isang bagay ang pumitik sa kanyang isip. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, itinaas ni Marivic ang kanyang kamay. Ngunit hindi si Gia ang kanyang sinaktan. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Kaloy. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Natigilan ng lahat. Nanigas si Gia sa takot. Maging si Yaya Loring na nanonood mula sa kusina ay napatakip ng bibig. Dahan-dahang hinawakan ni Kaloy ang kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi sa purong pagkabigla. Tandaan mo ang lugar mo. Nanggigigil na, sabi ni Marivic. Isa ka lang basura sa bahay na to. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng anupaman isang boses, ang dumagundong mula sa hagdanan, malamig at puno ng galit na hindi pa naririnig ni Numan. Get out of my house. Nakatayo roon si Miguel. Nakita niya ang lahat. Ang pag-iyak ni Gia, ang sigaw ni Marivic, at ang sampal. Ang huling piraso ng pagdududa sa kanyang isip ay naglaho, at ang nakita niya na lang ay ang tunay na halimaw na pinapasok niya sa kanyang tahanan. Ang boses ni Miguel ay parang kulog na yumanig sa buong sala. Bawat salita ay may bigat, bawat pantig ay may dalang galit na matagal nang kinikimkim. Nakatayo siya sa paanan ng hagdanan ng kanyang mga kamao, ay nakakuyom ang kanyang mga mata, ay parang dalawang nagbabagang uling na nakatutok kay Marivic. Saglit na natigilan si Marivic na bigla sa bigla ang pagdating ni Miguel. Ngunit mabilis siyang nakabawi, sinubukang isuot muli ang maskara ng isang biktima. Miguel, thank God you're here. Nakita mo ba this man? He was being insolent. Pinagtataasan niya ako ng boses sa harap ng anak ko. Nakita ko ang lahat, Marivic. Malamig na sagot ni Miguel habang dahan-dahan siyang naglalakad palapit. Nakita ko kung paano mo pinilit ang anak natin. Narinig ko kung paano kanya sinigawan. At nakita ko kung paano mo siya sinaktan. Itinuro niya si Kaloy na nakatayo pa rin doon. Hawak ang namumulang pisngi. He deserved it. Wala kang karapatan. Sigaw ni Miguel at sa lakas ng kanyang boses, napaurong si Marivic. Wala kang karapatang manatili sa bahay na to. Wala kang karapatang tawagin ang sarili mo na ina. Ang isang ina ay hindi nananakit, hindi nagpapatahimik, hindi nagiging dahilan ng takot. Ang isang ina ay nag-aaruga. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Kaloy, isang tingin ng pasasalamat at pagsisisi. Isang bagay na ginawa ng lalaking sinampal mo, isang bagay na ginawa ng lalaking minamaliit mo. Inaruga niya ang anak ko noong panahong hindi ko alam kung paano. Minahal niya si Gia noong panahong ang tanging alam niya ay pag-abandona. Ang bawat salita ni Miguel ay isang pako na lalong nagbaon kay Marivic sa kahihiyan. This is ridiculous, Miguel. Pinagtatanggol mo ang katulong laban sa akin. Halos hysterical niyang sabi. Hindi ko siya pinagtatanggol, mariing sagot ni Miguel. Kinikilala ko siya. Dahil sa kanya tumawa ulit ang anak ko. Dahil sa kanya nakaramdam ulit ng tiwala si Gia. At dahil sa'yo, humakbang siya palapit kay Marivic. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Dahil sa'yo, ngayon ko lang ulit nakitang nasaktan at natakot ng ganito si Gia. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang gumalaw, si Gia. Binitawan niya ang pagkakakapit sa hita ni Kaloy at dahan-dahang lumakad papunta sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang kamay ni Miguel. Pagkatapos lumingon siya at kinuha rin ang kamay ni Kaloy. Hinila niya ang dalawang lalaki, ang kanyang ama at ang kanyang hardinero, hanggang sa magkalapit sila. Magkahawak kamay silang tatlo, isang sirang-sirang trianggulo ng sakit at pag-asa. Tumingin si Gia kay Marivic. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malakas, isang desisyon. Alis ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina nanginginig, ngunit malinaw.
Ito ang kanyang unang buong pangungusap. Masama ka, alis ka. Ang mga salitang yon na nagmula sa isang batang minsan nang pinatahimik ng mundo ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Miguel. Ito ang hatol. Napatulala si Marivich. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Talo na siya. Hindi dahil kay Miguel, kundi dahil sa batang mismong sinubukan niyang bawiin. You will regret this, Miguel. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. And you? Tumingin siya ng masama kay Kaloy. Magsama kayo sa basura. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at padabog. Na lumabas ng pinto, isinara ito nang may malakas na kalabog. Sa pagkawala ni Marivik, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Isang katahimikang ibang-iba sa dati. Hindi na ito mabigat at malungkot. Ito ay magaan. Ito ay mapayapa. Bumitaw si Gia sa kanilang mga kamay at yumakap ng mahigpit sa baywang ng kanyang ama. Papa. Bulong niya sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Niyakap ni Miguel ang kanyang anak, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. I'm here, anak. I'm here. I'm so sorry. Pagkatapos tumingala si Gia at tumingin kay Kaloy. Kuya Kaloy, sorry. Lumuhod si Kaloy para magpantay sila. Hinawakan niya ang pisngi ng bata. Walang problema, Gia. Hindi masakit. Ang mahalaga, ligtas ka. Tumingin si Miguel kay Kaloy sa ibabaw ng ulo ng kanyang anak. Walang salitang kailangan. Sa isang tingin na ipahayag na nila ang lahat pasasalamat, paghingi ng tawad, paggalang. Hindi ka lang empleyado rito, Kaloy. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Pamilya ka. Pamilya ka namin. Makalipas ang ilang linggo, ang hardin ay mas masigla kaysa dati. Ang mga sunflower na itinanim ni Kaloy ay nagsisimula nang mamukadkad ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa sikat ng araw. Ang amoy ng sampagita at pandan ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang pabango ng kapayapaan. Sa gitna ng hardin, si Gia na nakasuot ng isang simpleng dilaw na bestida ay masayang nagdidilig ng mga halaman gamit ang isang maliit na pandilig. Sa tabi niya, isang batang babae na may kulot na buhok, si Lia, ang nagbubunot ng maliliit na damo. Dahan-dahan lang, Gia, baka malunod yung cosmos. Natatawang sabi ni Lia. Hindi yan malulunod. Sagot ni Gia. Ang kanyang pagsasalita ay medyo mabagal pa ngunit malinaw na. Sabi ni Kuya Kaloy, uhaw sila. Sa isang bench sa di kalayuan nakaupo ang 2 ama, si Miguel at si Kaloy. Parehong may hawak na tasa ng kape, pinapanood ang kanilang mga anak. Nagtatawanan sila habang nag-uusap tungkol sa basketball. Wala nang amo at empleyado. Tanging 2 magkaibigan, 2 ama. Bumitaw si Gia sa kanyang pandilig at tumakbo palapit sa kanila. Umakyat siya sa kandungan ni Miguel at niyakap ito. Pagkatapos bumaling siya kay Kaloy. Kuya Kaloy, laro tayo mamaya. Oo naman. Nakangiting sagot ni Kaloy. Ano ang laro ang gusto mo? Nag-isip si Gia. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama, kay Kaloy, at kay Lia na papalapit na rin. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bahay-bahayan, sabi niya. Ako ang anak. Si Lia, kapatid ko. Tumingin siya kay Miguel. Ikaw, Papa. At pagkatapos tumingin siya kay Kaloy, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagtitiwala. At ikaw? Ikaw si Tatay. Hindi na kailangan ng apelyido. Hindi na kailangan ng dugo. Sa hardin na yon, sa ilalim ng sikat ng araw, isang pamilya ang nabuo. Isang pamilyang hindi perpekto, hindi pangkaraniwan, ngunit binuo ng mga piraso ng nawasak na puso at pinagdugtong ng pagmamahal na mas matibay pa sa anumang pagsubok. Isang tunay na pamilya.